Sa kagustuhang mabuhay, umanib si Gaia kay Bathalang Gargan, isang kasunduan na isinilang sa takot at tinataka ng kadiliman. Sinubukan siyang iligtas ni Terra. Tumindig siya laban sa isang bathala, handa ang mamatay para sa kapatid. Ngunit sa isang iglap, pinatay ni Gargan si Terra. Bumagsak ang katawan. Tumigil ang liwanag. At sa pagkamatay ni Terra, nabali ang puso ni Gaia. Sa gitna ng dugo at sigaw, umanib ang espiritu ni Gaia sa katawan ni Terra. Hindi bilang pagliligtas, kundi bilang huling panata. Habang ang katawan ni Gaia ay muling binigyan ng buhay ni Gargan, ginawa siyang kakampi ng kadiliman. Dalawang katawan, dalawang kaluluwa, isang digmaang sisira sa Encantadia. Ito ang kwento ng pag-anib, ng pagtataksil, at ng liwanag na isinilang muli mula sa kamatayan. Ito ang pag-anib ni Gaia. Mula sa anino, unti-unting lumitaw ang anyo ni Bathalang Gargan. Ang kanyang presensya ay parang sugat sa mismong hangin. Ang lupa ay umuungol sa bawat hakbang niya, at ang dilim ay sumusunod na parang buhay. Hindi ka pa tapos, Gaia, wika ni Gargan. Mababa ngunit dumadagundong. Ngunit hindi ka na rin kabilang sa kanila. Pinilit ni Gaia na magsalita, kahit ang kanyang tinig ay parang abo. Gusto kong mabuhay muli. Tumawa si Gargan, malakas, walang awa. Mabuhay, sabi niya. Ang buhay ay hindi ibinibigay. Iyan ay kinukuha. Nag-ipon ng lakas si Gaia. Kaya mo bang ibalik ang buhay ko? Lumapit si Gargan hanggang halos lamunin ng anino ang anyo ni Gaia. Kayang-kaya, sagot niya. Ngunit may kapalit. Anong kapalit? Tanong ni Gaia, bagamat alam na niya ang sagot. Ang pagtalikod mo sa mga sangre, mariing sabi ni Gargan. At sa Encantadia, iaalay mo sa akin ang iyong katapatan. Ibibigay mo kahit ang kapangyarihang tulad ng brilyante ng iyong kapatid. Lahat ng dati mong ipinagtanggol, iiwan mo. Nanahimik si Gaia. Sa katahimikang iyon, bumalik ang mga alaala. Ang pagtindig ni Terra sa gitna ng liwanag, ang panata ng mga sangagre, ang Encantadiang minsan niyang minahal. Ngunit bumalik din ang sakit, ang pagkabigo, ang pakiramdam na siya'y iniwan. Pag-iisipan ko, bulong ni Gaia. Ngumiti si Gargan, isang ngiting walang liwanag. May panahon ka, sabi niya. Darating ang sandaling ikaw mismo ang hihiling na sumuko. Lumipas ang mga araw na parang mga siglo sa kuta ni Gargan. Sa kailaliman ng lupang iyon, hinubog ang mga halimaw, pinanday ang mga sandata, at tinipon ang hukbong uhaw sa pagkawasak. Ang mga pader ay nababalutan ng dugo at salamangka. Ang langit ay laging kulay abo, parang sugat na ayaw magsara. Samantala, si Gaia ay unti-unting nilalamon ng pagdududa. Sa bawat bulong ni Gargan, sa bawat pangakong kapangyarihan, unti-unting nababasag ang dating paninindigan ni Gaia. Ang kagustuhang mabuhay ay naging mas malakas kaysa sa alaala ng tungkulin. Hanggang sa isang sandali, siya ay nagpasya. Aanib ako sa'yo, wika ni Gaia kay Gargan. Ibibigay ko ang hinihingi mo. Tumawa si Gargan, at ang buong kuta ay yumanig. Magaling, sabi niya. Ngunit bago kita buhayin, may darating na unos. Dumating ang unos bilang liwanag. Ang mga sangagre ay sumalakay. Mula sa kalangitan, bumagsak ang apoy, hangin, lupa at tubig. Ang mga pader ng kuta ni Gargan ay tinamaan ng sabay-sabay na kapangyarihan. Sumabog ang mga tore. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga mandirigma. Nagsimula ang labanan, hindi lamang ng espada at salamangka, kundi ng panata at pagtataksil. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Gaia ang mga sangagre na minsan niyang tinawag na kapatid. May sugat man, may pagod man, patuloy silang lumalaban. Ang liwanag sa kanilang mga mata ay hindi pa rin nawawala. Ngunit sa likod ng usok at apoy, may isang aninong gumalaw. Si Zaur. Tahimik siyang lumapit kay Terra na abala sa pagtaboy ng mga nilalang ni Gargan. Sa isang iglap, isang tunog ng pagbaon ng bakal sa laman. Sinaksak niya si Terra sa likod. Napahinto ang mundo. Nalaglag ang sandata ni Terra.
Napaluhod siya, pilit humihinga. Sa kanyang mga mata hindi galit ang mababasa, kundi pagkabigla. Bakit? Bulong niya. Ngunit huli na. Bumagsak ang katawan ni Tera sa dugo ang lupa. Isang sigawang umalingaw-ngaw mula kay Gaia. Sa sandaling iyon, nabasag ang lahat. Ang galit ni Gaia ay sumabog na parang bagyo. Ang pagdududa ay napalitan ng sakit, at ang sakit ay naging malinaw na katotohanan. Si Gargan ang ugat ng lahat ng ito. Hindi! Sigaw ni Gaia. Hindi ganito ang kapalit! Tumawa si Gargan sa gitna ng digmaan. Iyan ang presyo ng buhay, sabi niya. Dugo. Ngunit sa unang pagkakataon, umatras si Gaia. Sa harap niya ang bangkay ni Tera, ang kapatid na handang mamatay para sa Encantadia. Sa likod niya, ang alok ni Gargan, isang buhay na puno ng kadiliman. At doon, sa pagitan ng dalawang landas, pumili si Gaia. Hindi niya tinanggap ang kamay ni Gargan. Sa halip, sumugod siya sa katawan ni Tera. Sa isang hiyaw na puno ng panata at pagsisisi, iniwan ni Gaia ang sariling anyo at umanib sa katawan ni Tera. Ang liwanag at dilim ay nagbanggaan sa loob ng iisang sisidlan. Umuungol ang lupa, umiyak ang hangin. Ang katawan ni Tera ay muling gumalaw, ngunit hindi na siya tulad ng dati. Sa kanyang mga mata, may bagong ningas, halo ng liwanag at aninong pinanday ng sakripisyo. Ang sugat sa likod ay nagsara, hindi bilang paggaling, kundi bilang marka ng muling pagsilang. Tumayo siya. At nang tumayo si Tera na may kaluluwa ni Gaia sa kanyang loob, nagbago ang takbo ng labanan. Isa-isang bumagsak ang mga nilalang ni Gargan. Ang bawat hampas ay may bigat ng pagsisisi at panata. Ang bawat sigaw ay alay sa Encantadia. Napaatras si Gargan. Sa unang pagkakataon, ang bathala ng dilim ay nakaramdam ng pagkabahala. Pinili mo ang maling anyo, bulong niya. Sumagot ang tinig mula sa katawan ni Tera. Isang tinig na hindi na lamang iisa. Pinili ko ang tama. At sa gitna ng apoy, dugo, at liwanag, nagpatuloy ang labanan, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa kaluluwa ng Encantadia. Hindi pa tapos ang digmaan, ngunit nagsimula na ang tunay na pagsubok.